Kawawa naman kasi may mga pamilya din sila, tapos tinatawag-tawag niyong buwaya. Kayo naman pala yung may problema. So, sino ang totoong buwaya? Maganda na ulit ang panahon. Okay na okay. Aba, parang malapit na naman ang anihan dito sa Purok Uno oh. Naniniraw na yung mga palay oh. Malapit na ang anihan. Sana all may aanihin. Parang paubos na ang gas ni X Kailangan na ata natin mag-refuel. Pa-full tank na natin. Pa-full tank mo na, boss? Full tank? Ha? Every 100 kilometers pinapa-full tank ko tong motor na to Sira kasi yung fuel gauge niya. Para hindi tayo maubusan sa daan, full tank na lang natin lagi. 190 pesos. Pwede na yan, mga ilang araw na rin natin gagamitin. Matipid pa rin naman tong extra rim na to Doon na tayo para hindi na siya lalapit sa atin. Ang sarap pa rin gamitin ng extra rim Alam mo yung agility niya sa kalsada, yung mabilis siyang maneuver, ganun. Magaan kasi Kanina yung kaibigan kong tricycle driver, sabi niya ang dami daw LTO ngayon dito sa Kawayan City, Isabela. Yung pagkakasabi niya para siyang problemado. Bakit kaya? Parang may something pagka ganun Alam mo yung natatakot ka sa LTO. Bakit kaya natatakot ang mga tao sa LTO Hindi naman sila literal na nangangagat. Kumbaga kinakagat ka lang pag may mga problema sa papeles mo o sa sarili mo bilang isang rider or motorist. Kung kompleto ka ng papeles, wala ka naman dapat ikatakot sa kanila Unless ganun sila kagarapal or kagahaman na kahit kompleto ka matitikitan ka pa rin. Pero I don't think so na may ganun Kaya ka natitikitan kasi may violations ka. Yun lang yun. Kung hindi wala kang helmet, kung hindi wala kang lisensya, kung hindi wala kang rehistro, wala ka talaga nito, sigurado matatakot ka sa mga LTO. Yun lang ang mga nakikita kong rason kung bakit ang tao natatakot sa LTO. Kapag kompleto ka naman tapos tinikitan ka pa rin, siguro that's the right time na tawagin natin silang buwaya. Ang mahirap kasi nag-i-implement lang naman sila ng batas, pero tinatawag natin silang buwaya. Nakakalimutan natin na sa part natin tayo ang may problema, hindi sila. Nagiging buwaya sila sa mga pasaway ng mga riders at motorista, pero sa mga hindi pasaway, I don't think so na buwaya sila. Kawawa naman kasi may mga pamilya din sila, tapos tinatawag-tawag niyong buwaya. Kayo naman pala yung may problema. So, sino ang totoong buwaya? Bye bye.